Maswerte ka kung makasumpong ka sa inyong pamilya ng nagtataglay ng mga kapangyarihan. Agimat o mutya. Posibleng sila ang magligtas sa iyo sa mga panganib, dulot ng masasamang elemento. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ligtas sa anumang sakuna. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Ako po si Aldrin, 37 taong gulang, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng aking kaibigang si Jake noong umuwi siya sa kanilang baryo upang makapagbakasyon. Ilang dekada na ang nakakaraan noong maganap ito. Nag-aaral pa lang sa sekundarya si Jake at masaya siyang namumuhay sa lungsod kasama ang kanyang mga magulang. Taong 1990 ay umuwi si Jake sa baryo para magbakasyon. Mahigit 3 taon din siyang hindi nakapagbakasyon sa lugar na yon at talagang namiss niya ang kanyang mga kamag-anak. Matagal-tagal din siyang hindi nakapaglakbay ng malayo, kaya gusto niyang masubukan ang sarili niyang bumiyahe. Ang totoo ay wala siyang sariling bahay sa baryo dahil bata pa lamang ang nanay niya ay pumunta na siya sa lungsod. Kung magbakasyon man siya ay nakikituloy lamang siya sa bahay ng kanyang mga kamag-anak. Dumiretso siya sa bahay ng mga kapinsan niyang sina Alfred at Oscar. Pagkakita nila sa isa't isa ay napuno siya ng kasiyahan. Tuwang-tuwa ang mga kapinsan na inakbayan siya at kinumusta. Inabutan pa ni Jake sa bahay ng mga kapinsan niya si Tio Nick na inakit siyang tumuloy na muna sa bahay nito. Hindi kaagad nakasagot si Jake dahil sumabat si Alfred at nabanggit nito na ihahatid na lamang nilang magkapatid si Jake sa bahay ng kanilang tiyuhin. Mangyari kasing nakatira sa bundok si Tio Nick at talagang may kalayuan ang bahay niya. Kaya hindi pwedeng mag-isang pumunta si Jake dahil baka maligaw siya at mapahamak. Kaya pala ayaw siyang paalisin ng mga kapinsan niya ay dahil gusto nilang makipag-inuman sa kanya. Bagay na lubos namang naiintindihan ni Tio Nick, kaya maaga na siyang nagpaalam sa magpipinsan. Pagkaalis niya ay hustong dumating naman ang iba pang mga kaibigan nina Alfred at Oscar na may dalang isang galong tuba pati buldog. Mukhang planado ang pag-iinom at tila mapapasabak si Jake sa matagal-tagal na inuman. Noong mga panahong yun ay nasa kabataang edad ang magkakapinsan at mga kalakasan pa nilang uminom ng alak. Nagsipagluto na din sina Alfred at Oscar ng kanilang mapupulutan. Pagkatapos ng ilang sandali ay inilapag nila sa lamesa ang mga pulutan. Ginataang bayawak at pritong sawa ang mga yon na nahuli nila sa gubat. Nabanggit ni Oscar na mabuti na lamang at dumating si Jake. Siguradong matitikman nito kung gaano kasarap ang bayawak at sawa. Para lamang kumakain ng manok. Natakam si Jake pagkakita niya sa mga pulutan, kaya hindi niya napigilang mapatikim at talaga nga palang kasing sarap ng manok ang bayawak at sawa. Kahit matagal na siyang nakatira sa syudad ay hindi siya naging maselan o sensitibo sa buhay sa probinsya at baryo. Kaya niyang makipagsabayan sa mga kapinsan niya at iba pang mga kamag-anak dahil noong bata pa siya ay nakasanayan na rin niyang makasama at matutunan lahat ng bagay doon. Nagpatuloy ang kanilang masasayang inuman na panay halakhakan at kantsawan. Ibang-iba talaga kapag nakakasama ni Jake ang mga kapinsan niya. Para silang mga sabog at hindi nila mapigilang magbiruan. Punong-puno sila ng mga hindi matapos-tapos na kwentuhan at asaran kung saan-saan panapadako ang kanilang usapan. May napupunta sa eksenang katatawanan at maging sa mga kwentong kababalaghan at alamat sa baryo. Hindi mawawala ang kwentong aswang na nagpatindig sa mga balahibo ni Jake. Doon lamang nagiging seryoso ang usapan nila dahil hango sa tunay na karanasan ang ibinabahagi ng mga kapinsan niya, pati ng mga kaibigan nila. Hindi nila kaagad na malayang naubos na pala nila ang 1 galon tuba. Kaya maya't maya, tinatawag ng kalikasan si Jake at pabalik-balik siya sa palikuran. Isinunod na nila ang bulldog at napansin ni Jake na halos sila na lamang palang 3 ang natitirang umiinom.
Umalis na pala ang mga kaharap nila sa inuman at umuwi na sa kanilang mga bahay. Pinagtulungan nilang ubusin ng bulldog o mas kilala bilang grande at niligpit nila ang aming mga pinag-inuman noong bandang 6:00. Papalubog na ang araw at talagang lasing na lasing si Oscar. Namumula na ang kanyang buong muka at hindi na siya makatayo ng diretso. Kaya si Alfred na lamang ang nagpresenta na ihatid si Jake sa bahay ni Tio Nick. Pinagdala niya si Jake ng flashlight at pagkatapos ay kumuha siya ng jacket sa kanyang silid at dumako pa siya sa kusina para kumuha ng itak. Pagkalabas nila ng bahay ay nag-umpisa silang maglakad hanggang sa tuluyan ng magpakita ang buwan sa kalangitan, kasabay nun ng pagkahol ng mga aso sa paligid. Pakiramdam ni Jake ay nahulasan siya sa matagal nilang paglalakad at nawala na ang alkohol sa kanyang buong katawan. Bumalik siya sa sirkulasyon at parang wala siyang naramdamang anumang pagkahilo o pananakit ng ulo. Umakyat sila sa bundok at marami silang nadaan ng mga puno, lalo na ang puno ng balete. Talagang nakakatakot at sobrang laki ng mga puno. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ni Jake at sumagi pa sa kanya ang mga duwende, kapre at tikbalang, maging mga lamang lupa na nakatira sa puno ng balete. Walang ano-ano ay nakarinig si Jake ng mga pagaspas ng ibon at kasabay nun ay may sumisitsit sa kanilang dalawa. Kinabahan siya at binalak niyang lumingon sa paligid, subalit sinaway siya ni Alfred. Huwag daw nitong pagpapansinin ng mga naririnig at dumiretso ka lamang sa paglalakad. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ni Jake ay pinipili niyang magbingi-bingihan sa mga naririnig niya. Hindi naman nagtagal ay nawala na din ang mga ingay na naririnig niya sa paligid. Habang naglalakad silang magpinsan ay pakiramdam ni Jake ay napakalayo pa rin nila sa bahay ni Tio Nick. May mga talahiban, kakahuyan pa silang nadaanan at talagang nakakatakot. Iniisip pa ni Jake na baka may mga ligaw pang mga hayop sa paligid, kaya talagang nag-iingat siya sa bawat paghakbang. Hinihingal na din siya dahil hindi siya sanay maglakad na sobrang layo. Pinahid niya ang kanyang noo dahil nagbubuo na rin ang mga pawis niya. Dire-diretso pa rin sila sa paglalakad hanggang sa huminto si Alfred. May inilabas siyang kwintas. Hinawakan niya ang palawit nun at ipinikit ang mga mata. Pagkatapos ay bumulong ng kakaibang dasal at kasunod ay idinilat ang mga mata. Sinabihan niyang wag mag-alala si Jake at walang makakalapit sa kanilang masasamang elemento dahil protektado sila ng mutya. Tinanong ni Jake kung anong mutya yon at tumugon si Alfred at sinabing mutya ng itim na batong ara. Hindi na mahalaga kung saan ito nakuha basta mapoprotektahan sila nito laban sa palipad hangin, tigalpo, inggit at masasamang elemento. Matapos magsalita ni Alfred ay nagpalinga-linga si Jake at wala pa rin siyang masumpungang bahay, kung kaya't naisip niya na posibleng malayo pa ang bahay ni Tio Nick. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Nagugutom na siya. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang bigla na namang huminto si Jake. May natanaw silang kainan at nagliliwanag yun. Pinakiusapan niya si Alfred na huminto muna sila at kumain dahil nagugutom na siya. Ayaw pumayag ni Alfred. Hindi pamilyar sa kanya ang kainan. Baka makapahamak pa sila. Baka may pagkain daw sa bahay ng kanilang tiyuhin kaya doon na lang sila kumain. Pero nangulit at namilit si Jake, kaya pumayag na rin si Alfred. Naglakad sila patungo sa maliit na kainang kubo. Pagkapasok nila ay may nakita silang 6 na kataong abala sa pagkain. Sumulong sila at nakita nila sa harapan ng matandang babae na bumati sa kanila. May nakitang pansit si Jake. Umorder siya ng 2 para sa kanila. Pagkatapos ay ibinigay ang bayad sa matandang babae at humanap sila ng pwesto. Umupo sa bakanting pwesto ang 2 at nilantaka ng pansit. Pero tumigil sila sa pagkain ng malasahang walang asim ang pansit. Kinausap ni Jake ang matanda at tinanong kung bakit walang kalamansi ang pansit. Medyo matabang pa ang lasa nito.
Bumungisngis ang matanda at sinabing hindi gumagamit ng kalamansi sa lugar na yon. Masarap ang mga pagkain sa kanyang kainan kahit walang katas ng kalamansi. Medyo nagduda na si Alfred, kaya ibinuga niya lahat ng mga kinakain niya lalo pat uminit ang kanyang mutya. Sinabihan niya si Jake na umalis na sila sa lugar na yon. Kaso biglang tumayo ang 6 na katao na humarang sa kanilang daan. Mga nanlilisik ang mga mata nito na nakahanda na silang sagpangin. Inilabas ni Alfred ang batong ara at nasilaw ang mga nakaharang sa kanila. Buong lakas nila ang mga itong pinagtutulak at kumaripas sila ng takbo palabas ng pinto. Hindi sila tumigil hanggang sa makalayo sila ng ilang kilometro. Habol hininga silang nagpahinga sa isang tabi bago nagwika si Alfred. Nauuhaw siya at suhestyon niya kay Jake na mabuti pa ay huminto na muna sila sa bahay ni Aling Tinay at makiinom sila ng tubig. Sumang-ayon na lamang si Jake dahil kahit siya ay nauuhaw at napapagod na din sa paglalakad. Napansin nila sa di kalayuan na may natatanaw na silang bahay at tila yun ang bahay ng matandang si Aling Tinay. At tingin nila ay tama ang tinatahak nilang daan, kaya nagmadali silang makarating dito. Kilala ni Jake si Aling Tinay dahil malapit ito sa kanilang pamilya at tinuturing na rin sila nitong barang mga pamangkin. Hindi nagtagal at nakarating na din ang magpinsan malapit sa bahay ni Aling Tinay. Saglit silang napatingin sa may bubong ng bahay at napansin nila na may babaeng mahaba ang buhok na nakatuwad doon na para bang may sinisilip sa loob. Naisip pa ni Alfred na si Aling Tinay ang nasa bubong ng bahay. Binati pa ito ni Jake at sinabing matibay pa ang mga tuhod. Lumapit pa ang magkapinsan sa may bakuran at kinausap ang matanda sa bubong. Pinuri nila at sinabing napakasipag nito. Makikihingi sana sila ng tubig dahil napagod sila sa pagtakbo. Tumakas sila sa kainan na puno ng mga aswang. Nagulat ang babae sa bubong at saglit siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Hinarap niya ang magkapinsan at ganoon na lamang ang kinagulat nilang dalawa nang makita ang kanyang muka. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nangingintab ang buong katawan at talagang mahaba ang kanyang dila. Kinabahan ang magpinsan dahil nakadipa ang mga kamay ng babae. Pagkakita niya sa magkapinsan ay napansin pa niya si Jeric na inilabas ang mutya nito at kasabay nun ay bumulong siya ng dasal. Ay parang nataranta ang babae at nakaramdam siya ng panganib. Habang umuusal ang dasal ay umaangil ang babae sa bubong na parabang nasasaktan. Napapangiwi siya at napahawak sa kanyang dibdib at tiyan na tila ba tinutusok ng matulis na bagay. Dali-dali siyang gumapang sa gilid ng bubong na parang alupihan at mabilis na lumundag. Pagkabagsak niya sa lupa ay kumaripas siya ng takbo at naglaho sa mga ligaw na halaman sa likod bahay. Halos hindi makapagsalita si Jake sa kanyang mga nakita. Noon lamang siya nakakita ng ganoong nilalang sa buong buhay niya. Tumigil sa pagdadasal si Alfred noong masigurado na wala na ang babae. Nahimasmasan lamang sila at napanatag ang loob noong lumabas sa pinto ang apo ni Aling Tinay at pinapapasok sila sa loob ng bahay. Sumunod ang magkapinsan sa dalagita at binigyan sila nito ng 2 basong tubig. Pagkatapos ay kinausap nilang magpinsan si Aling Tinay ukol sa nakita nilang babae sa bubong ng bahay, gayon din ang kainan na walang kalamansi. Nagkatinginan ng maglola at kita ni Jake ang sindak at pagkabahala sa kanilang mga mata. Hindi inakala ni Aling Tinay na may nagmamatsyag na pala sa kanilang aswang. Nabanggit niya na mayroon ngang kainan sa lugar na yon pero iniiwasan yun ng ibang residente dahil panay mga aswang ang mga kumakain doon. Kaya walang kalamansi o anumang asin ng mga pagkain. Pinayuhan niya ang magkapinsan na doon na magpalipas ng magdamag. Subalit hindi pumayag si Jake dahil baka mag-alala at magtampo si Tio Nick. Kaya pagkatapos nilang makapagpahinga ng kaunti, ay nagpasalamat at nagpaalam na sila sa maglola. Nagpatuloy silang magpinsan sa paglalakad nang makaramdam si Jake ng paghihilab ng tiyan. Tinatawag na naman siya ng kalikasan.
Nainis siya at talagang hindi pa sila pinasapit sa bahay ni Tio Nick bago siya makaramdam ng sakit ng tiyan. Hindi na niya napigilan at naghanap siya ng lugar na pwede siyang magbawas. Pumwesto siya sa isang sulok habang si Alfred naman ay kumuha ng sigarilyo at tumayo sa di kalayuan habang nakamatsyag sa paligid. Sigurado si Jake na ang tuba ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang tiyan. Mahina siya at hindi sanay sa ganoong inumin. Malapit na siyang makatapos noon nang makarinig siya ng huni ng manok. Kakaiba ang ingay na nililikha nito dahil hindi ito tumitilaok. Kasabay pa nun ay medyo humahangin-hangin sa paligid. At may naririnig pa akong kumakalansing na parang wind chime. Nakakapangilabot at sa palagay pa niya ay malapit lamang sa pwesto niya ang mga naririnig na ingay. Kaya dali-dali siyang kumuha ng dahon na ipinahid sa kanyang puwet at itinaas ang kanyang pantalon. Pagkasarado niya sa kanyang zipper, ay mabilis siyang luminga-linga sa paligid. Napalunok siya at hindi na talaga makontrol ang malalakas na dagundong sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay narinig niya ang tinig ni Alfred sa di kalayuan. Pinagmamadali na siya nitong umalis. Sa tono ng pagsasalita niya ay para ba siyang kinakabahan kaya naisip ni Jake na marahil ay kailangan na nga nilang makarating sa bahay ni Tio Nick. Nilapitan niya si Alfred at sinabi dito ang mga narinig niya. Saka sila nagmamadaling lumakad sa kasukalan. Nangusap si Alfred. Inutusan niyang huwag maingay si Jake at magpatuloy sa paglalakad. Huwag mong pansinin ang lahat ng mga naririnig. Tumalima si Jake at hindi siya kumontra sa sinabi ng kanyang kapinsan. Alam niya na mas bihasa ito sa lugar na yon. At siguradong sanay si Alfred sa mga galawan ng mga nilalang sa bundok. Kaya nakinig na lamang siya sa mga payo nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Subalit may nakita silang isang nakakapangilabot na nilalang na nasa sanga ng malaking puno. Mahahaba ang bias nito at nagtataglay ng bilugan at halos nakaluwang mga mata. Talagang nakakapangilabot ang anyo at iisipin ni Jake na halimaw ang kanilang kaharap. Lumilikha ito ng tunog ng inahing manok na nangingitlog. Itinulak ni Alfred si Jake at sumasambit siya ng kakaibang dasal habang hawak ang mutiya. Sandaling humangin ng malakas at biglang umangil ang naturang nilalang. Lumundag ito pa ibaba sa lupa at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo palayo hanggang sa hindi na nagpakita pa sa dalawang magpinsan. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong ni Jake si Alfred kung anong klaseng nilalang yon. Tumugon si Alfred at sinabing, "Bubuo ang nilalang na yon." Agresibo ang ganoong uri ng aswang na kayang gumaya sa tunog ng inahing manok na nangingitlog tuwing hating gabi. Mabuti na lamang at nakagawa siya ng proteksyon upang hindi makalapit sa kanila ang bubuo. Dahil pwedeng-pwede silang patayin. Humanga si Jake kay Alfred sa angking husay sa pakikipaglaban at pagbibigay proteksyon laban sa masasamang banta ng iba't ibang nilalang sa bundok. Nag-umpisa na silang maglakad bagamat pagod na pagod ay tiniis nila yun para lamang makarating sa kanilang pupuntahan at walang ano-ano ay natanaw na nila ang bahay ni Tio Nick. Lumapit pa ang magpinsan sa may bakuran at biglang kumahol ang alagang aso na nakatali sa labas ng bahay. Maya-maya ay biglang lumiwanag ang bahay at lumabas ng bahay si Tio Nick na may dalang itak. Pagkakita niya sa magpinsan ay inimbitahan niya ang mga ito na pumasok sa loob ng bahay. Isiniwalat ng magpinsan lahat ng mga karanasan nila sa bundok bago pa makarating sa bahay. Nagtataasan pa ang mga balahibo ni Jake sa buong katawan habang kinikwento niya ang mga tagpo kung saan nakainkwentro siya ng mga nilalang at ingay na hindi niya maipaliwanag. Matapos nilang magsalita ay saka naman nagpaliwanag si Tio Salvador sa mga kababalaghang nagaganap. Ayon dito, ang baryo ay pugad ng mga engkanto at aswang. Maraming aswang ang naglipana sa bundok kaya karamihan ng mga nagagawi doon ay naliligaw na mga tao ay hindi na natatagpuan. Maswerte sila at alam ninyo ang daan. Kung hindi, nako, baka nawala na sila sa bundok.
Tumahimik ang magpinsan at sa puntong yun ay muling nagsalita si Tio Nick at inalok silang kumain. Subalit tumanggi ang magpinsan kaya inalok sila ng tiyuhin na magpahinga sa bakanting silid upang makatulog ng mahimbing. At itinuro niya ang isa pang silid. Mabilis naman nagpasalamat ang magpinsan at pagkatapos ay iniwan muna sila ng kanilang tiyuhin at nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal at nagpahinga na ang magpinsan dahil talagang napapagod na sila at halos hating gabi na rin naman. Halos plakda sa kama si Jake at talagang doon lamang niya naramdaman lahat ng pagod sa buong araw. Hindi niya namalayan kung anong oras pa siya nakatulog pero maaga silang nagising ni Alfred dahil nahihiya sila kay Tio Nick na tanghaliin sa paggising. Kinaumagahan pagkatapos nilang mag-almusal ay nanguha sila ng kahoy na panggatong sa bundok at nangaso na din para mayroon silang makain. Kasama nila si Tio Nick na alerto ang mga mata. Nabanggit ni Alfred kay Jake na malakas ang pakiramdam ni Tio Nick sa anumang panganib at kaya niyang maamoy kung may mga masasamang nilalang sa paligid sa pamamagitan ng anting-anting nito na tinatawag na Santo Ninyong Hubad. Iyon ang proteksyon nito at pinanggagalingan ng kakaibang lakas at tapang. Kaya naman nakakayanan nitong mabuhay sa bundok ng mag-isa. Napansin nga ni Jake na may kwintas nga si Tio Nick kung saan may pendant ito ng Santo Ninyong Hubad. Mukhang makapangyarihan ang naturang anting-anting na yon dahil iba ang personalidad ng tiyuhin. Sa forma at tindigan pa lang nito ay parang wala siyang kinatatakutan at wala ding inaatras ang laban. Posibleng nasa dugo nga nila ang pagiging mandirigma dahil noong nabubuhay pa ang kanyang ama ay sanay din ito sa pakikipaglaban sa mga sanggano at mga siga. Hindi rin siya nagpapatalo at nagpapaapi sa ibang tao. Ayaw din niya na may naaapakang ibang tao. Naglakad ang magkapinsan hanggang sa hindi na nila masumpungan ng kanilang tiyuhin. Sumigaw sila ng sumigaw sa may kabundukan hanggang sa may makasalubong silang magandang dalaga na may dalang basket. Bumati si Jake sa dalaga at tinanong kung may napansin itong matipunong lalaki. Umiling-iling ang dalaga at ngumiti kay Jake. Nagawa pa nitong makipagtitigan sa binata nang biglang hablutin ni Alfred si Jake at pinaiwas niya ito sa dalaga. Lumakad sila at nang akmang nakalayo sa dalaga ng ilang kilometro ay saka nagwika. Binalaan ni Alfred si Jake na wag basta-basta makikipag-usap sa mga taong hindi kilala. Hindi nila alam kung saan nagmula ang babae. Basta na lamang siyang sumulpot sa kanilang harapan at saka masama ang kutob ni Alfred. Hindi pamilyar ang mukha nito. Mapanukso din ang kanyang mga mata. Kamuntik pa nitong mahipnotismo ang kapinsan. Humingi naman ng paumanhin si Jake sa inasal niya. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig silang kaluskos sa di kalayuan. Inilabas ni Alfred ang kanyang itak at luminga-linga sa paligid. Hanggang bumulaga sa harapan nila si Tio Nick na may bitbit na patay na usa. Tuwang-tuwa niyang binalita sa magpinsan na nakahuli siya ng usa sa kalagitnaan ng kagubatan. May maiuulam na sila hanggang sa pagsapit ng gabi. Papauwi na sana sila noong bandang tanghali nang bigla na namang mahagip ng mga mata ni Jake ang magandang dalaga na nakita nila ni Alfred at tila sinusundan sila nito. Inutusan silang magmadali ni Tio Nick sa paglalakad at huwag pansinin ng naturang babae. Subalit dahil sa napakalayo ng distansya ng bahay ay inabot na sila ng hapon sa paglalakad. At ang mas matindi pa ay bigla silang napahinto sa paglalakad nang biglang magsipag tayuan ang mga balahibo nila sa buong katawan kahit tirik na tirik ang araw noon. Tumalim ang mga mata ni Tio Nick habang pinagmamasdan ang buong paligid. Inilabas niya ang dalang itak. Sinabihan niya ang magpinsan na kailangan na nilang makaalis sa lugar na yon. May aswang na papalapit sa kanilang direksyon at siguradong hindi sila titigilan sa pagsunod hanggat hindi sila napapatay. Kinabahan si Jake pero sinubukan niyang magpakahinahon. Luminga-linga siya sa paligid, subalit wala siyang makitang anumang nilalang. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sumunod sa tagubilin ni Tio Nick.
Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay biglang may sumalubong sa kanilang isang matandang babae na namumula ang buong mata. Nagulat ang magpinsan na makilala ang matandang babae. Iyon ang serbidora sa kainan na walang kalamansi. Humarang si Tio Nick sa magpinsan at naghanda siya sa pag-atake. Hinawakan niya ang Santo Niñong hubad at bigla na lamang siyang naglahong parang bula. Nagulantang si Jake pero si Alfred ay nanatili mula sa kanyang kinatatayuan habang hawak ang itak. Umalerto siya sa paligid at inisip niya na baka may iba pang nilalang ang nakaabang sa kanilang dalawang magpinsan. May kung anong malakas na bagwis ng hangin ang pumalibot sa matandang babaeng aswang at pagkatapos ay walang habas na humiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sumirit ang dugo ng aswang habang umaangil ito. Napuno ng saksak at hiwa ang aswang na naging dahilan upang tuluyan itong mawalan ng malay at mapabagsak sa lupa. Umaring-kingking ang aswang bago nalagutan ng hininga. Walang ano-ano ay lumitaw si Tio Nick na naliligo sa pawis habang tigmak ng dugo ang hawak niyang tabak. Namilog ang mga mata ni Jake sa kanyang nasaksihan. May kakayahan si Tio Nick na gumamit ng tagabulag gamit lamang ang kanyang anting-anting. Kinuha ni Tio Nick ang usa kung saan niya ito iniwan at inutusan ng magpinsan na bitbitin ng mga kahoy na panggatong bago pa sumapit ang takip silim. Tumalima ang magpinsan at nagdumali na silang maglakad. Nakarating sila ng matiwasay sa bahay kung saan nagpabaga ang magpinsan samantalang si Tio Nick naman ay naghanda muna ng pantuob sa labas ng bahay bago nagluto ng dalang usa. Gabi na noon nang makakain silang tatlo. Isinalaysay ni Tio Nick kung saan niya nakuha ang Santo Niñong hubad. Ayon sa kanyang kwento, dati-rating sakristan ng kanyang ama sa isang maliit na parokya sa Samar. May isang paring Kastila ang nagligtas dito buhat sa aswang gamit ang Santo Niñong hubad. Bago umalis ang naturang paring Kastila ay ibinigay niya dito ang Santo Niñong hubad bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan at tinuruan ito kung paano yun gagamitin. Hindi lamang Santo Niñong hubad, may kasama pa itong isa pang kwintas na Santo Niñong tanso. Simula noon ay iningatan ng ama ni Tio Nick ang mga naturang kwintas na makapagdulot sa kanya ng swerte at proteksyon. Ipinamana ng ama ni Tio Nick ang Santo Niñong hubad kay Tio Nick, samantalang ang Santo Niñong tanso ay sa ama ni Jake. Subalit noong mamatay ito ay napapunta ang agimat sa kapatid nilang si Tio Badong. Maraming taglay na lakas at kapangyarihan ng dalawang agimat. Ang Santo Niñong hubad ay may taglay na pampaswerte sa negosyo, trabaho at pag-ibig. May mabisang halina, proteksyon sa masasamang elemento, aksidente, barang, kulam at iba pa. Nagtataglay din ng tagabulag at tagaliwas na nagbibigay ng lakas at pampahaba ng buhay. Samantalang ang Santo Niñong tanso ay may gabay sa paglalakbay, magandang proteksyon upang ilayo sa panganib at kapahamakan, maganda rin sa kabuhayan. Pero ang bawat mutya ay kinakailangang mapabaunan at mabusog sa dasal upang mas lalong lumakas ang kapangyarihan. Kaya bago matulog sa gabi ay umuusal ng orasyon si Tio Nick para sa mutya. Napag-alaman din ni Jake na ang tinataglay na mutya ni Alfred ay nagmula naman sa kanyang ina na isang magmumutya noong dalaga pa ito. May binigay ding mutya kay Oscar. Yun naman ang mutya ng kahoy sinukuan. Kaya pala kahit sila lang dalawang magkapatid ang mamuhay sa Iloilo ay hindi sila basta-basta napapahamak dahil mayroon silang proteksyon. Natuwa si Jake at napabilib siya sa kanyang mga kamag-anak. Napapaligiran siya ng mahika at kapangyarihan na noon lamang niya nalaman. Sadyang mahiwaga ang kanilang angkan lalo pa sa lugar na tinitirhan ng mga ito. Marami pang ikinuwentong misteryo at kababalaghan si Unique, lalo na ang mga nakaengkwentro niyang mga nilalang noong kabataan niya. At kulang ang kalahating araw sa dami ng mga karanasan niya. Bitin na bitin ang bawat kwento. Inabot na sila ng alas 10 sa pagkwekwentuhan at tinalo pa nila ang nagkayaan na uminom ng alak. Noong makaramdam pa lang ng antok ang magkapinsan ay saka pa lamang sila pumunta sa kwarto para matulog.
Samantalang si Tio Nick naman ay naiwan sa hapagkainan. Naisipan niyang magkape bago pa pumasok sa loob ng kanyang silid. Sa sumunod na araw ay lalo nang nagulantang si Jake. Noong magtungo naman sila sa kakahuyan ni Tio Nick at Alfred para mangahoy. May kinausap na engkanto si Tio Nick na hindi makita ni Jake. Medyo kinakabahan siya lalo pat napansin niyang nagsasalitang mag-isa si Tio Nick sa may tapat ng puno ng balete. Walang ano-ano ay may biglang sumulpot na isang malaking bulto na nakakasilaw ang anyo. Halos magtakip ng mata si Jake pero hindi nagtagal at nawala na ang nakakasilaw na liwanag. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang isang napakatangkad na lalaki na may kulang puting mahabang buhok at parang hugis patusok sa dahon ng kanyang mga tenga. Nangingislap din ang kanyang mga mata. Ipinakilala niya si Tio Nick bilang kanyang kaibigan at pagkatapos nilang makapag-usap ay pinasalamatan niya ito. Hinayaan silang makalagpas nito sa daan patungo sa kanilang pupuntahang direksyon upang manguha ng kahoy na panggatong. Mabilis itong naglaho sa puno ng balete at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Maaga silang nakakuha ng kahoy na panggatong at inakala ni Jake ay wala na silang masusumpungang nilalang. Subalit may sumunod sa kanilang lambana. Napakaliit lamang nito. Marilag ang anyo at halos hindi niya makita ang kabuuan ng muka dahil sa nakakasilaw na liwanag na nakatakip sa muka nito. Pinasundan pa sila ng kaibigang engkanto ni Tio Nick upang mailayo sila sa kapahamakan sa kakahuyan. May itinuro din ng lambana sa kanila na isang malaking bayawak na pwede nilang makain. Hinuli at pinatay yun ni Tio Nick at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa lambana. Bukod pa doon ay isiniwalat ni Tio Nick sa magpinsan na ang lambana din ang nagturo sa kanya sa naturang usa at nagbigay ng babala ukol sa nakilalang babae na may dalang basket ng magpinsan sa kakahuyan. Malaki pala ang tulong na nagawa ng lambana upang maprotektahan ang mga buhay nila. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin sa kanila ang lambana. Sinabihan sila nitong mag-ingat at pagkatapos ay naglaho na lamang itong parang bula sa kakahuyan. Maraming nakuhang kahoy na panggatong ang magpinsan kaya naman naisipan na nilang umuwi kasama si Tio Nick. Katulad pa rin ng dati ay lagpas tanghali na sila nakauwi sa bahay at nagpapasalamat sila na walang masamang nangyari sa kanila sa kakahuyan. Nagprito ng bayawak si Tio Nick at yun ang kinain nilang tatlo. Nagtira na lamang sila para sa hapunan. Masarap ang pagkakaluto sa bayawak at talagang lasang-lasang manok yon. Maaga silang naghapunan dahil paalis si Tio Nick at may mahalaga siyang sasabihin kay Aling Doria na may ilang kilometro ang layo buhat sa bahay. Binilinan niya ang magpinsan na huwag magpapapasok ng mga di kilala at kahina-hinalang tao. Tatawag na lamang siya at kakatok sa pinto kapag nakauwi na siya sa bahay. May ibinigay pa siyang hudyat na ipinamemorya niya sa magpinsan upang madali nilang malaman na si Tio Nick talaga ang tumatawag sa labas ng bahay. Nabanggit ni Tio Nick na tuso at mapanlinlang ang mga aswang. Gumagawa sila ng replika ng mga tao at ginagaya nila ang boses at paraan ng pagsasalita upang makapambiktima ng ibang tao. Matapos niyang lumabas ng bahay ay maingat na isinarado ng magpinsan lahat ng pinto at bintana. Hindi sila lumabas ng bahay at nagkwentuhan na lamang sa loob ng kwarto sa buong oras. Parang hindi sila nauubusan ng kwento at talagang kung saan-saan napapadako ang kanilang kwentuhan. Noong bandang hapon ay dinalaw sila ng antok kaya tumigil sila sa pag-iistoryahan. Umidlip sila at nagising na lamang noong lumubog ang araw. Hindi pa rin umuuwi si Tio Nick at malamang ay abala pa rin ito sa pakikipag-usap kay Aling Doria. Kaya noong makaramdam sila ng gutom ay kumain na sila at hindi na hinintay si Tio Nick. Niligpit nila ang kanilang pinagkainan at dahil walang ibang mapaglibangan ay bumalik sila sa kwarto at humiga sa kama. Sumapit ang gabi ay hindi pa rin umuuwi si Tio Nick. Nakaramdam na rin ng antok ang magpinsan kaya natulog na sila. Naisip nila na gumising na lamang kapag tumawag at kumatok sa pinto si Tio Nick.
Makalipas ang ilang sandali ay naalimpungatan si Jake dahil may naririnig siyang mga yabag na parabang paikot-ikot sa bawat sulok ng bahay. Ginising niya si Alfred at binanggit niya ang nangyari, kaya lumabas sila ng kwarto at nagtungo sa may sala. Naririnig nila ang mga yabag na mukhangang paikot-ikot at palakad-lakad sa labas ng bahay. Tahimik lamang silang nakiramdam at hindi nila nagawang lumabas ng bahay dahil sa mga babala sa kanila ni Tio Nick. Kinuha ni Alfred ang kanyang mutya at pagkatapos ay umusal siya ng dasal habang nakapikit ang mga mata. Ibinuhos niya ang kanyang buong konsentrasyon hanggang sa tumahimik ang buong paligid. Idinilat ni Alfred ang kanyang mga mata at luminga-linga sila ni Jake sa paligid. Tahimik silang nakiramdam at napagtanto nila na nawala na ang maiingay na yabag ng mga paa na paikot-ikot sa labas ng bahay. Nakahinga sila ng maayos kaya naisip nila na bumalik na sa kwarto upang magpahinga habang wala pa rin si Tio Nick. Subalit hindi pa man lang sila nakakahakbang ay may naulinigan silang nagsasalita sa labas ng bahay. Pamilyar at tila boses ni Tio Nick. Mataas ang boses nito at tila may minumura. Hindi mapigilan ng magpinsan na mapukaw ang kuryosidad at yun ang unang pagkakataon na marinig ni Jake na marinig na magalit ang tiyuhin niya. Nakakatakot at talagang sagad sa buto ang mga salita nitong binibitawan sa kung sino mang kausap nito sa labas ng bahay. Nagtungo silang magpinsan sa tarangkahan at binuksan nila ang pinto. Sumilip sila sa kapitak at nakita nila si Tio Nick na may kausap na isang nakakatakot na nanlilimahid na aswang. Nagmamadali itong kumaripas ng takbo na parabang takot na takot maabutan ni Tio Nick. Lumundag sa mga ligaw na halaman ng aswang at nawala sa karimlan. Matapos nun ay lumakad na si Tio Nick sa may pinto at inabutan nila ang magpinsan na nakaabang sa kanya. Nahulaan niya na nasaksihan ng magpinsan ang pakikipag-usap niya sa aswang, kaya isinalaysay na niya ang buong pangyayari. Batay sa kanyang salaysay na abutan niya ang aswang na nakatayo sa may bakuran ng bahay at saktong paalis kaya nagmadali siya at pinagmumura ito upang maitaboy. Malakas ang pakiramdam niya na gustong patayin ng aswang ang magpinsan na nasa loob ng bahay, kaya naman gumawa na siya ng paraan upang mapigilan ito. Hindi niya pinatay ang aswang, bagkus ay pinagbantaan, kaya naman ganoon na lang ang takot nito at kagustuhang makatakas sa lugar na yon. Marahil ay tutupad ito sa kanilang kasunduan dahil ayaw din nitong mapatay. Hindi na sila masyadong nagkwentuhan dahil lumalalim na rin ang gabi, kaya naman nagpasya na silang magpahinga. Hindi na muna sila kukuha ng kahoy na panggatong sa kakahuyan dahil marami-rami pang natitirang mga kahoy malapit sa may lutuan. Inabot ang magpinsan ng 3 araw sa bahay ni Tio Nick. Tumulong sila sa mga gawaing bahay at may mga pagkakataon na sila na din ang nagboboluntaryong magluto ng kanilang makakain. Hindi sila naging pabigat at masaya naman silang nanatili doon kahit limitado lamang ang kanilang mga pinagkakaabalahan. Hindi nagtagal ay dumating si Tio Badong at bumisita siya sa kanyang kapatid na si Tio Nick. May dala itong kalahating kilo ng karne ng baboy damo na nahuli niya sa gubat. Tinanggap yun ni na Tio Salvador ng buong puso at pagkatapos ay naghanda ng rekado. Nagluto ng masarap na inihaw na baboy damo si Tio Badong at yun ang kanilang pinagsalu-saluhan noong sumapit ang gabi. Hindi sila kaagad natulog dahil yun na ang huling gabi na mananatili sila sa bahay ni Tio Salvador. Kaya lahat ng bagay na pwede nilang mapag-usapan ay pinagsaluhan na nila. Sa kasunod na araw ay maagang gumising ang magpipinsan pati si Tio Badong. Hindi pa man lamang sumisikat ang araw ay nagpaalam at nagpasalamat na sila kay Tio Nick. Baon ng masasayang karanasan at aral na natutunan bago bumaba sa bayan. Noong makababa sa kapatagan si Jake, ay masayang-masaya niyang binahagi sa mga kapinsan niya ang naramdaman sa kanyang mga naging karanasan sa kabundukan. Gayon din ang mga kilabot niya sa mga aswang, partikular sa kainan na walang kalamansi na kainan at tambayan pala ng mga aswang. Dagdag pa ang matandang babaeng aswang na umatake sa kanila. Hinding-hindi niya makakalimutan ng ilang araw na namalagi siya sa baryo
Itinatak niya sa kanyang isip ang tagubilin ni Tiyunik na hindi parating lakas ang pangangatawa ng kailangan upang manalo sa laban, kung hindi talas ng pag-iisip, gayon din ang mahabang pasensya at busilak at nag-aalab na puso. Sa pagpapatuloy niya sa pag-aaral ay marami siyang mga kaibigang natulungang mailigtas sa pambubuli upang aabuso ng ibang kabataan. Marami din siyang naimpluwensyahan sa mabuting landas, dulot ng mga aral sa buhay na itinuro sa kanya ni Tio Nick at Tio Badong. Kaya naman nakilala sa paaralan bilang huwarang mag-aaral si Jake. Nahubog ng husto ang kanyang pagkatao at natuto siya ng mga aral sa buhay, gayon din sa kasanayan sa pagbabakasyon sa probinsya. Marami din ang mga babaeng humanga at nagkagusto sa kanya. Subalit mas inuna pa rin niya ang pag-aaral dahil gusto niyang matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay at makatulong sa kanyang ina na makaahon sa kahirapan. Hindi nagtagal ay umakyat na rin siya sa ika-4 na bahagdan sa sekundarya, at nang makapagbakasyon siya sa baryo ay laking gulat niya na malaman na nalalapit na palang ikasal si Oscar sa kasintahan nito. Napakabilis ng panahon na parang kailan lang ay mga bata pa lang sila. Naisagawa na rin ang pamamanhikan at iba't ibang seremonya. Kaso kamuntik nang hindi matuloy ang kasal nang dumating ang dating nobyo ni Feliz na si Alex na may lahi palang aswang. Pinagbantaan nito ang buhay ni Oscar kasama ang mga kaibigan niya, kaya hanggat may magtitimpi pa si Alfred at ang pamilya nito ay pinakiusapan nila si Alex na tumigil na sa panggugulo at hayaan na si Feliz sa piling ni Oscar. Subalit hindi ito nakinig at gumawa pa ng karahasan. Kaya naman gumawa na rin ng paraan sina Tio Nick at Tio Badong upang mailigtas si Oscar sa kapahamakan. Nakipagtulungan sa kanila si Jake at Alfred na makipagsagupaan sa mga aswang. At sa puntong yun ay kamuntik ng magbuwis ng buhay sa mga kasamahan ni Alex. Kaya bago pa sila maubos ay nakipagkasundo siya kay Oscar na hindi na muling gagambalain silang dalawa ni Feliz. At simula noon ay hindi na ito nagpakita pang muli. Tinanggap pa niya ang pagkatalo at pinaubaya ang pagmamahal niya kay Feliz para kay Oscar. Natuloy ang kasal at nagkaroon ng maliit na kasiyahan sa bulwagan ng bahay ni na Alfred at Oscar, kung saan dumalo ang ilang bisita at piling mga kaibigan at mga kamag-anak, pati ang kanilang mga magulang. At doon formal na nakilala ni Jake ang tiyahin niyang ina ni na Alfred at Oscar na si Tia Salome. Humanga siya sa taglay nitong katalinuhan at katapangan pati sa pakikisalamuha sa ibang tao. Dumalo din sa kasalang ina ni Jake at masayang-masaya siyang nakabalik sa Iloilo. Nakasalamuha pa niya sina Tio Nick at Tio Badong na kapatid ng kanyang yumaong asawa. Malaki ang utang na loob sa kanila ng nanay ni Jake, base sa mga naikwento sa kanya ni Jake sa tuwing magbabakasyon sa baryo. Wala namang kaso yun sa magkapatid dahil para sa kanila ang magkakapamilya ay dapat nagtutulungan, lalo na sa oras ng kagipitan at kapahamakan. Ang pamilya ang unang dapat nagdadamayan at nagmamahalan kaysa ibang tao. Sir Eric, dito ko na po puputulin ng kwento at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon at aral ang karanasan ni Jake, lalo na sa mga kabataan sa bagong henerasyon. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. More power po sa inyong YouTube channel.